ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan tayong sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Diyan pa lang ay nahuhusgahan na tayo kaya dapat nating siguraduhin na hindi masasamang yapak ang ating susundan. Ikaw kabarangay, meron ka bang mabuting impluwensya sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, meron ba kayong role model o ehemplo sa buhay ninyo? Yun bang mga tao na gusto ninyong pamarisan paglaki dahil kahanga-hanga at mabuti ang ginagawa nila sa buhay? Ako kasi meron at yon ay walang iba kundi ang Kuya Jello ko. Pero bago ko po ikwento ang buhay ng munti naming pamilya ay pabati po muna ng isang mainit at magandang katanghalian sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. At sa mga kapwa ko kabarangay at kapuso. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cedric. 32 years old at nagtatrabaho bilang ink technician sa isang kumpanya dito sa Maynila. Pero ako at ang aking pamilya ay tubong Bulacan. Simple lang naman po ang pamilya namin, Papa Dudut. Mayroon akong nakakatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Jello. 4 na taon po ang pagitan namin at masasabi kong close kami ni Kuya Jello. Hindi po kami mayaman pero hindi rin naman sumasala sa pagkain. Isang palapag lang ang bahay namin sa Bulacan pero merong sala, kusina, banyo at 2 kwarto kung saan sa isa ay magkasama kaming magkapatid. Ang papa po namin ay nagtatrabaho bilang sekretary sa isang government agency sa lugar namin. Si mama naman ay housewife. Masasabi ko po na pinalaki kami sa pagmamahal ng mga magulang namin kahit na hindi kami mayaman. At para sa akin ay sapat na yon upang magkaroon ako ng isang hindi makakalimutang kabataan. Papa Dudut. Cedric! Cedric, kakain na raw! Maya na lang ako, kuya. Wala akong gana. Ha? Papasok ako. Teka, bakit nakalak ang pinto? Pakibuksan mo nga. Ay. Bakit may paglak ng pinto, Cedric? Wala lang. May ginagawa kasi ako. Lokohin mo, lelang mo. Alam kong may problema ka. Tara sa loob, pag-usapan natin. Kuya, ayos lang ako. Hindi ka ayos, ramdam mo ko yun. Tsaka kuya mo ko. Kilala kita simula pagkabata. Mukhang wala talaga akong may tatago sa'yo, no? Wala talaga. Kaya ano ba yon? Baka matulungan kita. May problema ka ba sa pag-aaral mo? Hindi. Wala akong problema sa klase. Huhulaan ko. Babae yan, no? Kuya naman eh. Aminin mo na kasi. Oo, tama ka. Sandali. Huwag mong sabihin na tungkol yan dun sa babaeng nililigawan mo. Ano na bang balita sa inyo? Sinagot ka na ba niya? Dami mo naman tanong. Isa-isa lang, kuya. May hinakalaban. Sagutin mo na lang kasi. Hindi na kita nabalikan nung nakaraang pinag-usapan natin yung tungkol sa babaeng plano mong ligawan. Yung sabi mo taga-tourism na 2nd year? Siya nga, pero wala na rin naman yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Binasted na niya ako. Ano? Nung una pa lang naman, ramdam ko na hindi niya ako gusto kasi may iba siyang nagugustuhan. Pero ako lang naman yung mapilit. Akala ko kasi kapag sinubukan ko, mababago ko yung isip niya. Makukuha ko yung loob niya na magustuhan din ako kaso hindi pa rin, kuya. Anong sinabi niya? Natigilan ko na raw kasi hanggang kaibigan lang daw ang tingin niya sa akin. At ayaw niya raw akong mas masaktan pa pag pinagpatuloy ko pa yung panliligaw. Ayun naman pala eh. Iniisip pa rin niya kapakanan mo. Ganun ba yun? Oo.
Kasi kung pinatagal pa niya, tapos hindi ka rin naman pala niya planong sagutin sa dulo, edi wala rin. Mas lalo ka lang masasaktan. Ikaw na may sabi, may iba siyang gusto. At hindi ikaw yon. Pinagdiinan mo pa talaga. Akala mo ba hindi masakit? Porke ang ayos ng love life mo. Naniniwala naman ako na makakatagpo ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo. Katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Yun bang wala nang ibang gugustuhin kundi ikaw lang? Sa ngayon nasasaktan ka pa dahil sa nangyari. Pero darating yung araw na makaka-move on ka rin. Makakalimutan mo rin yung taga-tourism. Pero masakit pa rin kahit hindi naman naging kami. Ang mahalaga, sinubukan mo. Naging tapat ka sa feelings mo sa kanya. Para sa ating mga lalaki, yung aminin na nagugustuhan natin ng isang babae at manligaw sa kanila sa kabila ng mababang tsansa na sagutin nila tayo, matatawag ng katapangan. Kaya matapang ka. Salamat. Siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin hindi ko na makikilala yung babaeng mamahalin ko at mamahalin din ako. Katulad nung sinabi mo. Oo naman, naniniwala ako doon. Kaya chill ka lang. Kalmahan mo lang. Darating din yung dawan. Ewan ko sa'yo, kuya. Oh, kita mo tong tao na to. Wala ka bang bilib sa kuya mo? Meron. Pero minsan panira ka ng moment. Nag-i-emote ako rito sa kwarto tapos kakatukin mo ako. Hoy, tawag na nga kasi tayo ni mama para kumain. Nagluto siya ng paborito mo. Napansin kasi niya na parang pinagsakloban ng langit at lupa yung mukha mo. Kagabi pa raw. Grabe talaga yung si mama. Siyempre, nag-aalala lang siya sa'yo. Alam ko naman yun, pero ayos na ako. Magiging maayos din ako. Lalo na nandyan kayo na pamilya ko. Oo naman. Iwan na tayo ng lahat ng tao sa mundo. Wag lang ng pamilya natin. Dito lang din ako para sa'yo. Thank you, kuya. Welcome. Ano, tara na? Kain na tayo. Tom Goods na ako eh. Lagi ka na lang gutom. 18 anyos po ako noon at kumukuha ng kursong Computer Science samantalang 22 naman si Kuya Jello. Business Administration po ang kurso niya, Papa Dudut. At siyang tumulong sa akin kung anong kurso ang kukunin ko dahil medyo nalilito pa ako ng mga panahon na yon. Matalino po si Kuya at lagi siyang top sa mga klase nila at graduate siya bilang salutatorya noong high school. Masaya po ako kapag nabibigyan niya ng karangalan ng pamilya namin. Lalong-lalo na sina mama at papa kaya siyang naging inspirasyon ko para magsikap din sa pag-aaral. Nagtapos po ako bilang valedictorian. Mabait po si Kuya Jello, malumanay magsalita, gwapo at maalalahanin. Lagi niya akong pinapayuhan sa mga bagay-bagay na wala akong ideya tulad ng pag-ibig at pakikipagkaibigan. Naalala ko nga noong na broken hearted ako, kahit na hindi naman naging kami noong nililigawan ko ay si Kuya Jello ang kumausap sa akin at nagpagaan ng loob ko. Wala pong bisyo ang kuya ko, Papa Dudut. Hindi siya umiinom at hindi rin siya naninigarilyo. Kung may libangan man siya, mobile games at pagkain. Bagay na kinakahiligan ko na rin. Sabi ko nga noon sa sarili ko ang swerte ko dahil nagkaroon ako ng kuya na kasundo ko. Marami kasi sa mga kaklase ko ang hindi close sa mga kapatid nila at malayo ang loob dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero bukod sa mga mabubuting katangian ni Kuya, ang isa talaga sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagmamahal niya sa mga magulang namin. Kaya walang duda na family-oriented kaming magkakapatid. Isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan ay yung noong sinorpresa namin sina mama at papa dahil anniversary nila. Happy anniversary po, Mama at Papa! Mahal po namin kayo ni Kuya. Naku, maraming salamat mga anak. At may pa-cake pa talaga, ah. Siyempre, Papa! Para maganda sa picture! Sa picture lang talaga ha? Siyempre sa personal na rin. Mama talaga, nagtampo bigla. Marunong ka rin pala magtampo, ma.
Oo naman. Sa lagay kayo lang ng mga bata marunong mag-inarte? Nako, hindi nyo lang alam kung gaano kaarte ang mama nyo nung araw. Aray! Ang sakit naman ng hampas mo, sweetheart. Talaga namang sinabi mo pa sa mga anak mo, no? Itong sweetheart ko talaga, biro lang. Ikaw naman, oh. Siyempre, kahit na ganun kakaarte noon, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Yun naman pala eh. Uy, kinikilig na yun si mama. Tigilan niyo ako mag-aama kayo. Pag-uuntugin ko kayo eh. Oh, teka. Bakit ako nadamay dyan? Dapat sina Papa at Cedric lang. Bakit biglang may panlalaglag, kuya? Walang iwanan dapat. Ay nako, nagsimula na naman kayong dalawa. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ang dami nitong binili niyong pagkain. Sigurado ba kayo may mga pera pa kayo? Huwag kayong mag-alala pa. Kasi kinita ko yan dun sa pagre-repair ng cellphone sa shop ng tatay ng kaklase ko. Ha? Anong pagre-repair ng cellphone? Rumaraket po dun si kuya para mapag-ipunan tong anniversary niyo, ma. Di ba? Mahusay sa electronics si kuya. Huwag kayong mag-alala, ma. Kasi hindi ko naman pinababayaan yung pag-aaral ko eh. Pumupunta lang ako doon pag weekend. Gusto ko lang talagang kumita ng pera para meron kaming panregalo ni Cedric sa inyo ni Papa. Ikaw talaga nag-abala ka pa, Jello. Kahit na anniversary namin ngayon ng mama mo, ayos lang naman sa amin kahit hindi marami ang handa o kaya wala kaming regalo. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Kasama namin kayong magkuya kasi kayo ang sagot sa matagal naming dalangin na maging isang ganap na pamilya. Tama ang papa nyo. Ikaw, Jello, ang una nagturo sa amin kung paano maging isang magulang. At ikaw naman, Cedric, ang kasiyahan ng pamilya natin. Kahit hindi tayo mayaman, masaya naman ang bahay natin kasi kompleto tayo. Masaya rin po kami na kayo mga magulang namin. Simula pagkabata, nakikita ko na po yung pagsasakripisyo nyo para sa amin ni Cedric. Kaya nga pinapangako ko po na susuklian namin lahat ng mga mabubuting ginawa at ginagawa nyo sa amin ni Papa, Ma. Magsisikap kaming makapagtapos ng kapatid ko para mabigyan namin kayo ng karangalan. Lagi nyo naman kaming binibigyan ng karangalan. Wala na kaming mahihiling pa sa totoo lang. Malaki ang pasasalamat namin sa Diyos na kayong dalawa ang ibinigay niya sa amin bilang mga anak. Kaya sana, huwag kayong magbabago. Lalong-lalo ka na, Jello. Alagaan mo ang kapatid mo kahit minsan pasaway yan. Oo naman pa. Ako bahala dyan kay Cedric. Grabe naman po sa pasaway pa. Matalino kaya tong bunso mo. Tapos pogi pa. Pogi rin po panganay nyo pa. Pareho kayong pogi. Kanino pa ba kayo magmamana? Nakakapagtaka naman na kailangan pa talagang itanong yan. Eh di siyempre sa akin. O, kita nyo? Parang biglang humangin. Sige ma, pag ako humirit, baka mapikon ka na naman. Sinong pikon? Hindi ako pikon. Hinding-hindi ko po makakalimutan yung saya at pasasalamat sa mukha ng mga magulang namin dahil sa munti naming sorpresa ni Kuya Jello Papadudut. Nang mga panahon na yun ay medyo dumaraan kasi kami sa mabigat na pagsubok nang magkasakit si Papa sa atay. Kaya nga naghihigpit din kami ng sinturon dahil magastos ang pagpapagamot niya. Sa katunayan ay kinailangan na nga noong magtrabaho ni Mama bilang kasambahay sa isang may kayang pamilya na kalapit barangay namin. Pero sa awa ng Diyos, biniyaan niya pa rin ang mabuting kalusugan at kalakasan ng Papa namin, bagay na nakapagpapaluwag sa aming damdamin. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nasa 4th year college na po si Kuya Jello nang mangyari yung bagay na kahit sa hinagap ay hindi ko inaasahang mangyayari, Papa Dudut. Isang gabi umuwi pong susuray-suray at amoy alak si Kuya Jello. Tulog na po ang mga magulang namin at ako ang nagbukas ng pinto sa kanya. Inakala kasi namin na busy lamang siya sa mga projects niya. Dahil graduating na siya kaya gulat na gulat ako dahil lasing siya. Inalalayan ko si Kuya papunta sa kwarto namin. Binihisan ko siya bago siya nakatulog. Kinabukasan, dumadaing siya na masakit ang ulo niya kaya tinanong ko kung bakit siya uminom ng alak. Pero sinabi lang sa akin ng kapatid ko na wala na raw ako doon. Nasaktan ako, Papa Dudut, dahil hindi ganong makitungo sa akin si Kuya Jello.
Pero hindi ako masyadong nagdamdam, sa halip ay inunawa ko siya. Kaya lang napadalas po ang pag-uwi niya ng hating gabi. Amoy alak at nahuli ko pa siyang naninigarilyo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na rin po naging sekreto sa mga magulang namin ang nangyayari kay Kuya Papa Dudut. Minsan na siyang kinausap ng masinsinan nina Mama at Papa tungkol sa pag-iinom at paninigarilyo niya. At doon namin nadiskubre na may pinagdadaanan pala siya. Tungkol po yon sa long-time girlfriend niya na hiniwalayan siya dahil nabuntis ng best friend niya. Nasaktan po ng husto si Kuya Jello sa nangyari kaya naapektuhan noon ang mga desisyon niya. Natuklasan din namin na hindi na siya pumapasok sa school at pumupunta na lamang siya sa bahay ng mga bago niyang barkada na hindi na namin alam kung paano niya nakilala. Tuluyan na pong lumayo ang loob sa amin ni Kuya Jello. Hindi na rin niya natapos ang pag-aaral niya, Papa Dudut. Sa halip ay nagtrabaho na siya bilang isang call center agent sa Pasig. Doon na po siya mas nakakilala ng mga tao na masasabi kung hindi naging magandang impluwensya para sa kanya. Lumala po ang bisyo niya sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. May mga gabi na hindi na siya umuuwi sa bahay namin dahilan para labis na mag-alala ang mga magulang namin sa kanya. Dumagdag pa siya sa isipin kaya mas lumala po ang karamdaman ni Papa dahil sa pagiging pasaway niya. Hindi na po nakapagtrabaho ang tatay namin at naratay na lamang sa higaan sa bahay. Kaya napilitan akong mag-working student para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin namin sa bahay. Oy, ano ba? Buksan niyo nga Cedric, ang anak, pinto. yung kuya mo na yun. Bawa sa akin ko to. Pakisuyo naman pagbuksan mo siya, oh. Sige po, Ma. Tabi nga dyan, nakaharang ka. Kuya, Jello! ayos ka lang ba? Halika, aalalayan kita. Bitiwan mo nga ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Jello, anak. Lasing ka na naman ba? Oo. Ano naman pakialam mo matanda ka? Kuya, sumusobra ka na ha? Oh, bakit ka sumasatsat dyan? Hindi naman kita kinakausap eh. Binabastos mo na kasi si Mama. Para ka namang walang modo. Masyado kasing pakialamere ang nanay natin. Pati paglalasing ko, pinapakialaman. Wala naman siyang ambag. Sumusobra ka na talaga sa pagiging bastos mo ha? Cedric! Jello! Ano na? Masasaktan ka talaga kasi walang preno yung bibig mo. Cedric, anak! Bakit mo naman sinuntok ang kuya mo? Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi niya. Oh, anak, ayos ka lang ba? Halika, gamutin natin yung sugat mo. Aray! Huwag mo nga akong hawakan. Kaya ko sarili ko. Kuya, bakit mo sinaktan si Mama? Masyado kasi siyang pakialamere. Ayoko nga nang pinakikialaman ako eh. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ilang gabi ka nang umuwi ng lasing. Ano ba nangyayari sa'yo, Jello? Hindi ka naman dating ganyan na. Wala naman nangyayari sa akin. Gusto ko lang mag-happy-happy. Tapos, masyado kayong praning. Hindi ka ba nakikinig? Nag-aalala lang kami sa'yo, kuya. Pwes, wag na kayong mag-alala. Kasi kaya ko na sarili ko. Tumabi ka nga matanda ka. Harang-harang ka eh. Ma! Ayos lang po ba kayo? Wala naman po bang masakit sa inyo? Ayos lang ako, anak. Pero masakit ang balakang ko. Ayan! Kasi wag kang harang-harang sa daanan ko. Sumusobra ka na talaga, kuya. Di ka lang bastos. Sinaktan mo pa si Mama. Anong gagawin mo? Susuntukin mo uli ako? Sige, halika. Akala mo di kita uurungan? Kaya-kaya kitang itupi. Ikaw ang itutubi ko. Pwede ba? Tumigil na nga kayo.
Papa Dudut, hindi po ako makapaniwala sa ginawang yon ni Kuya Jello sa mama namin. Kahit kailan ay hindi ko naisip na posible niyang saktan o pagbuhatan ng kamay ang sarili naming magulang. Kilala ko mapagmahal si Kuya, kaya paanong sa isang iglap ay napalitan ng pagiging bayolente ang pagkatao niya. Oo, nandun na tayo na nasa impluwensya siya ng alak, lasing siya, Papa Dudut, pero hindi yon sapat na dahilan para manakit siya. Galit na galit po ako sa kanya ng mga panahon na yon at hindi ko siya kaagad napatawad. Lumipas pa po ang mga araw, lalong lumayo ang loob namin kay Kuya Jello. Malaki na rin kasi ang pinagbago niya at siya mismo ang nagtutulak sa amin para lumayo sa kanya. Pero kahit na hindi na siya yung kapatid na kilala ko ay mahal pa rin siya ng mga magulang namin. Siguro ganon talaga kapag nasa posisyon ka nila. Yun bang kahit gaano ka pasaway, ang anak mo ay hindi mo pa rin matitiis dahil nanggaling ito sa'yo. Naunawaan ko naman po sina mama at papa lalo noong kausapin nila ako para sabihing makipagbati na sa kuya ko, Papa Dudut. Naantig kasi ang puso ko sa higbi ni mama na kami na lang daw dalawa ni kuya ang magkakampi sa buhay pag nawala sila ni papa tapos magkakasira pa kaming magkapatid. Kaya nga sinubukan kong patawarin si Kuya Jello kahit na masama pa rin ang loob ko sa kanya dahil sa pananakit niya sa mama namin. Kaya lang ay iba na talaga ang tama ng masasamang bisyo sa utak ng kuya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kuya, pwede ka bang kausapin? Busy ako. Di mo ba nakikita? Nagsiselfone ka lang naman. Ano naman? Ay, kuya, ayoko makipag-away sa'yo. Gusto nga kitang kausapin para makipagbati. Hindi ko kailangan ng pakikipagbati mo. Sa lagay, ikaw lang ang may karapatang magdesisyon kung kailan mo gusto makipag-ayos? Ako wala. Seryoso ba talaga yung tanong mo? Kasi kung oo, ewan ko na lang sa'yo. Kung ayaw mong sagutin, edi iwanan mo na lang ako. Sabing busy ako, tapos abala ka. Ay, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ha? Anong ha? Nagbibingi-bingihan ka na naman. Hindi ka naman dating ganyan. Hindi mainitin yung ulo mo. Mas mahaba pa nga ang pasensya mo kaysa sa akin eh. Hindi ka sumisigaw. Kung sumigaw ka man, mabibilang sa mga daliri. Pero hindi dahil galit ka. Hindi ka umiinom, hindi ka naninigarilyo at hindi mo sinasaktan si mama. Kung isusumbat mo na naman sa akin yung pananakit ko kay mama nung nakaraan, pues, nagsorry na ako sa kanya. Ano, masaya ka na? Sinabi ni mama na nagsorry ka na. Pero hindi ka pa rin niya kinakikitaan ng pagbabago. Pabalang ka pa rin daw sumagot at mainit palagi ang ulo mo. Ano pa bang gusto niyong gawin ko? Kuya, huwag kang sumigaw. Baka marinig tayo ni na mama at papa. Pati pala pagsigaw ko sa pamamahay na to bawal na? Ano na lang karapatan ko? Inalisan mo na. Alam mong hindi totoo yan. Masyado ka lang madrama. Lahat na lang ng bagay. Ultimo pag-aalala namin sa'yo ni na mama at papa. Minamasama mo. Sino pa bang aasahan mong mag-aalala sa'yo? Kami ang pamilya mo, kuya. Wala akong pakialam kahit kayo pa ang pamilya ko. Tsaka hindi ako madrama rito ha. Kayo! Kasi lahat na lang gusto nyo pang himasukan. Pati pag-iinom ko't paninigarilyo ko questionin mo. Hindi ka naman bumibili na pang alak at pang yosi ko ah. Hindi nga. Pero sana alam mong masama yung epekto niyan sa kalusugan mo. Kagagaling mo lang sa ubo nung nakaraan tapos makikita na naman kitang humihitit ng sigarilyo. Di ka talaga titigil hanggat di ka nagkakakanser sa baga, no? Kung magkasakit man ako ng kanser, wala ka na doon. Yan, puro ka na lang ganyan. Alam mo, naiinis na ako sa'yo kasi ikaw tong kuya sa atin, pero kung umasta ka, parang ikaw yung bunso. Bakit? Ano bang inaasahan yung maging asta ko? Maging forever good boy at sunod-sunuran sa gusto ng mga magulang natin? Saan mo napulot ang mga salitang yan? Sa mga kaibigan ko. Kinuwento ko kasi sa kanila yung buhay ko. Tapos pinagtawanan nila ako. Kesyo para raw akong bata na nilalagyan pa ng bimpo ng mga magulang sa likod.
Yun bang ayaw pagpawisan kasi uubuhin? Sila rin ba yung nagturo sa'yo na uminom at manigarilyo? Oo, sila nga. Gusto mo rin bang subukan? Promise, ang cool tingnan. Marami pang chicks na magkakagusto sa'yo. Ayoko. Ang KJ mo naman, kaya tingnan mo, wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Hindi naman ako naghahanap ng girlfriend. Abala ako sa pag-aaral at pag-intindi sa pamilya natin. Ikaw, anong natutulong mo? Wala ka nang naitutulong, perwisyo ka pa. Anong sinabi mo? Sabi ko, perwisyo ka. Sakit ka sa ulo ni na mama at papa. Tapos ang hirap mo pang intindihin. Naturingan ka pa ng mga nag-aaral, pero yung kabastusan ng bibig mo, wagas. Halika rito, tuturuan kita ng leksyon kung paano gumalang sa nakakatanda. Bitiwan mo ako, kuya. Ayoko nga. Saka na pag napadugo ko na yung uso mo. Yan, para magtanda ka. Ako pa rin ang kuya sa ating dalawa. Isaksak mo yan sa kokote mo. Yung galit ko sa kuya ko ay nadagdagan ng matinding pagkadismaya matapos ang sagutan naming yon. Hindi ko akalain na may isasarado pala ang isip niya. Hindi ko na rin siya kinakitaan ng katiting na pagsisisi sa nagawa niya kay mama. Ang gusto ko lang naman ay magbago siya alang-alang sa sarili niya dahil may masamang dulot ang mga bisyo niya sa katawan niya pag tumatagal. Pero imbes na makinig ay minasama niya pa ang pag-aalala ko. Papadudot, oo, mas matanda siya sa akin pero wala na ba akong karapatang magsabi sa kanya? Saka sino ba ang inaasahan niyang gumawa ng bagay na yon? Kami ang pamilya niya. Dahil sa mga nangyari ay lumayo lalo ang loob ko sa kapatid ko. Hindi nagtagal ay nag-decide si Kuya Jello na umalis na sa bahay namin para manirahan sa Maynila, Papadudot. Hinayaan na lang namin siya kasi mukhang hindi naman siya magpapaawat. Pagkaraan ng ilang buwan ay nabalitaan namin na may nabuntis siyang babae na nooy kinakasama na niya. Bali nangungupahan sila ng apartment sa Mandaluyong pero pagkapanganak ng babae ay inuwi siya ni kuya sa bahay namin sa Bulacan. Laking gulat po namin ni na mama at papa pero tinanggap pa rin namin sila. Lalo na nang makiusap si kuya na sa bahay na lamang muna titira ang mag-ina niya para makapag-ipon sila ng pera. Medyo nagigipit kasi sila, Papadudot. Masaya naman po kami kasi nakasama namin ang baby nila. Mabait naman at masipag sa bahay ang ka-live-in partner niya. Kaya lang ay sinasakta naman po siya ni kuya kapag nasa bahay ito ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Akala ko po ay tuluyan nang nagbago si Kuya Jello simula nang magkapamilya siya. Pero hindi pa rin po tuluyang naalis ang mga bisyo niya. Malimit po nila yung pagtalunan ng live-in partner niya na hindi namin maiwasang marinig. Dahil dalawa lamang ang kwarto sa bahay namin, sa sala na lamang po ako natutulog, Papadudot. Wala namang kaso sa akin noong umpisa pero nahihirapan na rin ako kasi wala na akong privacy. Hindi naman ako makaalis sa bahay namin upang bumukod dahil ako na po ang tumatayong breadwinner. Graduate na ako noon sa college at nagpaplano po akong mamasukan sa Maynila. Pero gusto ko po munang siguraduhin na nasa maayos na kalagayan sina mama at papa bago ako umalis. Kaya lang ay nadagdagan po ang alalahanin ko dahil sa pananakit ni kuya sa live-in partner niya. Ayoko pong kalakhan ng pamangkin ko ang pagiging bayolente ng tatay niya. Ang gulo-gulo na po sa bahay namin, Papadudot. Hindi na yung katulad noong mga bata pa lamang kami. Yun bang simple lamang pero namamayani ang pag-iibigan. Nagbago na ng tuluyan si Kuya Jello at malaki din ang epekto ng pagkakasakit ni Papa. Pagod na po akong magtrabaho at nawawala na rin po ako ng gana sa totoo lang. Pero alam ko na hindi ako pwedeng sumuko dahil kung meron mang may natitirang matatag sa pamilya namin ay ako yon. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na darating yung araw na magbabago si Kuya Jello tungo sa ikakabuti niya. At lalo ngayon na meron na siyang anak. Kahit masama ang loob ko sa kanya, kahit na hindi ko na gustong sundan
Ang mga yapak niya ay palagi pa rin siyang laman ng mga panalangin ko. Hindi pa rin ako nagsasawang ipakiusap siya sa may kapal na sana'y hipuin ng Panginoon ang puso niya para tuluyan na siyang magbago, Papa Dudut. Kaya lang ay muli ay nasubok na naman ng kuya ko ng isang gabi pag uwi ko sa bahay namin ay nagwawala siya at naabutan kong umiiyak si Mama. Nasaan kayo? Bakit niyo ako iniwan? Jello, anak, tama na yan. Itigil mo na yan. Bakit, ma? Pag tumigil ba ako, babalik dito sa bahay yung mag-ina ko? Hindi naman, di ba? Ma, Kuya Jello, anong nangyayari rito? Cedric, nandyan ka na pala, anak. Kuya, bakit mo naman binabasag yung mga pinggan natin? Bakit ka nagsisira ng gamit? May pambili ka ba? Papalitan mo ba mga sinira mo? Alam mo ikaw, panira ka talaga ng araw eh. Mga anak, tumigil na kayo. Si Kuya ang pagsabihan nyo, ma. Bigla-bigla na lang siyang nagwawala tapos naninira pa ng mga gamit natin. Huwag mo nang awayin yung kuya mo. May dahilan kaya nagagalit siya. Dahilan? Di ba? Lagi naman siyang nagagalit ng walang dahilan. Cedric, ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi may dahilan ng kuya mo kaya siya Sige nagkakaganyan. ma, sabihin mo kung ano yung dahilan na yon. Iniwan na siya ng mag-ina niya. Ano po? Kuya, totoo ba yung sinabi ni Mama? Oo! Kaya nga nagagalit ako ngayon. Iniiwan na nila ako. Iniiwan na nila ako mag-isa. Pero bakit sila umalis? Maayos naman pakikitungo natin sa kanila rito sa bahay, di ba? Oo, pero... Mukhang alam ko na po kung bakit. Alam ko na kung bakit ka nilayasan ng mag-ina mo, kuya. Mapanakit ka kasi. Sinasaktan mo yung live-in partner mo. Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko. Huwag mo nang hayaang ulitin ko pa. Ibig sabihin, ayos lang na iniwanan nila ako kasi sinasaktan ko sila? Ganun ba yung punto mo, Cedric? Kung ganyan lang din naman ang makakasama ko sa iisang bubong, mabuti pang umalis na lang ako. Cedric, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ginusto ng kuya mo na iwan siya na mag-ina niya. Hanggang kailan niyo po ba ipagtatanggol si kuya, ma? Kasi napapansin ko, lagi niyong kinukonsinti ang mga ginagawa niya kahit mali na. Hindi ko kinukonsinti ang kuya mo. Ayoko lang maramdaman niya na may kasalanan siya. Pero may kasalanan po talaga siya. Sumusobra ka na, Cedric, ha? Anong gagawin mo? Sige, halika. Magsuntukan tayo. Hindi kita aatrasan. Manahimik na kayo, pwede ba? Wala na ba kayong ibang gagawin kundi mag-away at magkasakitan? Mga anak naman, maawa naman kayo sa amin ng tatay niyo. Ito kasi yung bunso niya. Masyadong mayabang. Kasalanan mo talaga kaya ka iniwan ng mag-ina mo. Ngayon, iiyak-iyak ka. Tapos sa amin mo ibubunto niyang galit mo. Magpunta ka sa simbahan, tapos magdasal ka ron. Baka sakaling maawa sa'yo ang Diyos at bigyan ka pa ng pagkakataon. Hindi yun ang unang beses na nakita kong nabigo at nasaktan si Kuya Papa Dudut. Pero mas matindi po yung sakit na nararamdaman niya matapos siyang layasan ng mag-ina niya. Malaking dagok po ito sa kanya pero kasalanan naman niya dahil mapanakit siyang tao. Siguro ay hindi na nakayanan ng live-in partner niya ang ginagawa niya kaya umalis na po ito nang walang paalam kasama ang anak nila. Magkaganon pa man ay hindi namin makuhang magalit ng husto at matagal kay kuya dahil sa naging epekto nito sa kanya. Mas nanaig po yung awa at pakikisimpatya namin sa kanya, Papa Dudut. Dinamdam niya ng husto ang pagkawala ng mag-ina niya. May punto na tumulong na rin kami sa paghahanap pero bigo po kaming makita kung saan sila nagpunta. Gabi-gabi ko na lamang nakikitang umiiyak si Kuya Jello kaya naman nasaktan na rin ako ng husto. Doon ko po siya sinubukang kausapin ulit at kahit alanganin ako dahil hindi ko sigurado kung pakikinggan niya ako ay tinuloy ko pa rin. Besides, kuya ko pa rin naman siya at handa pa rin akong tulungan siya kapag nangangailangan siya ng tulong, Papa Dudut.
Kuya Jello, may pagkain sa mesa. Pag nagugutom ka na, kumain ka lang doon. Salamat, Cedric. Ay, walang anuman. Nag-aalala kami sa'yo, lalo na sina Mama at Papa. Kaya sana, kahit na may pinagdadaanan ka, huwag mo pa rin pababayaan ang sarili mo. Ewan ko. Sa nangyayari sa akin ngayon, parang gusto ko na lang mamatay. Kuya naman. Ang sakit-sakit kasi. Ang hirap-hirap. Hindi ko mahanap yung mag-ina ko. Namimiss ko na sila. Lalo na yung anak ko. Pakiramdam ko ginawa ko na ang lahat. Pero kulang na kulang pa rin. Tumutulong din naman ako sa paghanap sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Salamat Kasi kahit marami na akong kasalanan sa'yo, nandyan ka pa rin para alalahin ako. Walang anuman. At syempre kuya pa rin kita. Kahit na marami tayong bagay na hindi pinagkakasunduan, hindi maaalis yung katotohanan na magkapatid tayo at laging sinasabi ni na Mama at Papa na dapat daw tayong magtulungan. Oo nga Lagi nila yung bilin simula bata tayo. Pero hindi ko naman natupad. Ako yung kuya. Ako dapat ang pumuprotekta sa'yo at sa pamilya natin. Pero ako pa yung pasaway at sakit sa ulo nyo. Oo, medyo naging pasaway ka nga at sakit sa ulo. Pero alam mo bang naniniwala at nagtitiwala pa rin kami ni na Mama at Papa na magbabago ka para sa ikabubuti mo? Para sa sarili mo at sa pamilya mo. Talaga? Oo, kasi wala namang tao na pinapanganak na masama. Naiimpluwensyahan lang tayo ng mga bagay at mga tao na akala natin mabuti para sa atin. Katulad ng mga barkada mo. Hindi sila magandang ehemplo sa'yo, kuya. Kasi mali ang tinuturo nila sa'yo. Yun nga. Alam ko namang mali pero hinayaan ko lang. Kaya eto, nasira buhay ko. Tama ka talaga nung sinabi mong kasalanan ko. Kaya ako iniwan ng mag-ina ko. Kung hindi sana ako naging masamang live-in partner sa kanya. Kung di ko siya pinagbubuhatan ng kamay at pinagsasalita ng di maganda. Sana hindi sila aalis ng anak ko. Naging masamang anak din ako kina Mama at Papa, Cedric. At hindi rin ako naging mabuting kuya sa'yo. Kaya sana, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Matagal na kitang pinatawad, kuya. Ang gusto ko na lang sa ngayon magbagong buhay ka para sa ikaaayos mo. Hindi na ako galit sa'yo kasi kahit anong gawin ko, hindi talaga kita kayang kamuhian. Para sa akin, ikaw pa rin yung kuya ko na gustong gusto kong sundan yung mga yapak. Babawi ako, Cedric. Aayusin ko ang buhay ko para naman ikarangal niyo ko. Pati na rin ang mag-ina ko. Tama yan, kuya. Ganyan nga. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Na kapag inayos mo ang sarili mo, magsisimulang maging maayos din yung mga bagay na nasa paligid mo. Nang sandaling yon ay sinamahan ko si Kuya Jello papunta sa kwarto ni na Mama at Papa kung saan ay umiiyak siya. At nagmamakaawa habang nakaluhod sa harap ng mga magulang namin na patawarin siya ng mga ito sa mga kasalanang nagawa niya. Nag-iyakan po kami ng araw na yon pero pare-pareho naman pong gumaan ang loob namin pagkatapos. Sa unang beses sa kay Tagal, noon lang ako nakaramdam ng saya na nagsama-sama ang aming pamilya. Aaminin kong matagal kong kinasabikan ang sandali na mabuo kaming muli. Tulad ng sinabi ni Kuya Jello ay nagbagong buhay siya. Inayos niya kanyang sarili at disposisyon sa buhay. Tuluyan na po niyang binitawan ang mga bisyo niya at kitang-kita po kaagad ang magandang dulot nito sa kalusugan niya. Malaki po ang pinayat ni Kuya pero unti-unting nakabawi ang katawan niya. Bukod doon ay bumalik na rin siya sa dating malambing at malumanay na magsalita, lalo na sa mga magulang namin. Masaya po ako na makitang nabibigyan noon ng kaligayahan sina Mama at Papa. Kung tatanungin niyo po kung nahanap ba ni Kuya Jello ang mag-ina niya ay opo ang sagot ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye kung paano sila nagkabalikan pero naniniwala ako na will ni God na magkaroon po ulit sila ng pagkakataon na ayusin ang gusot ng pamilya nila at magsimula ng bagong buhay. Muling ang nabuo ang pamilya ni Kuya Jello at masayang masaya po kaming lahat, Papa Dudut.
Tapos nung sumunod na taon ay kinasal na sila pero nakiusap sina mama at papa na sa bahay muna namin sila sa Bulacan tumuloy para meron silang makasama. Wala naman pong kaso yon kina Kuya Jello dahil magkasundo sina mama at ang asawa niya. Ako naman po ay nag-move out na sa bahay namin at tinuloy ang pagtatrabaho ko sa Maynila. Wala pa po akong asawa pero may girlfriend na po ako, Papa Dudut. Masasabi ko na masaya ako ngayon, lalo na. At alam ko sa sarili ko na mabuti ang kalagayan ng aking pamilya. Marami po akong na-realize sa buhay habang sinusulat ang kwento ko. Isa na po doon yung kahalagahan ng mga taong sinasamahan natin dahil malaki po ang magiging impact nila sa ating buhay. Mahirap magpakabuti. Oo, pero gawin po natin ang makakaya natin upang hindi tayo maging dahilan ng ikakasira ng ibang tao. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power po sa mga kabarangay natin. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zedric. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!